May nag-tip sa kanya na nandito ang alaga ko. Wala naman po kami pinagsasabihan tungkol po kay Miss Emerald. Well, siguraduhin nyo lang dahil nagtiwala kami sa inyo. Kayong dalawa, pati itong ospital na to, hihilahin ko rin pa ibaba. I am Madame Chantal Dubois, Dioda de Rotacu. Ma'am, excuse me. Do you know Moira? Are you related to her? Dahil ako ang ina ni Moira. I am here to go after you, Tanyag people. Don't turn your back on me. No one turns their back on Madame Chantal Dubois. And no one lays a hand on Giselle Tanyag. Alam mo, Zoe, now that your mom is gone, you need an ally. Kailangan mo ng kakampi. Kaya mabuti pa, puntahan mo na lang yung lola mo. Bakit magkasama si Lynette at si RJ? Nagtataka ka pa? Wala ka na sa eksena. Nakakulong ka, di ba? Yung palang bagong shareholder, nanay ni Moira! Ano? Si Chantal Dubois ang nanay ni Moira. Wala na nga si Moira pero ginugulo pa rin tayo ng anino niya. Moira will be laughing in her grave kapag nakita niya natalo tayo ng nanay niya. Even if she's dead, don't give Moira that satisfaction. Makikita ng babae niya. Wait, ate, what are you going to do? I'm going to give her what she deserves. I really hope hindi maapektuhan ng Apex nitong bagong development. Ang ospital kasi magsasuffer kapag hindi magkasundo yung mga shareholders. Pero di ba po, si tatay pa rin naman po yung may-ari ng majority ng Apex? Oo. Pero malaki din ang shares ni Miss Chantal. So magiging malaki din ang impluensya niya sa decision-making pagdating sa Apex. Kausapin ko po kaya si Zoe. Sabihin ko na mag-mediate po siya between Tita Giselle tsaka sa lola niya po. Baka pwede pa naman pong maayos. Doc Ray, Annalyn, Doc, there's something you need to see. Oh? Look. Eto na mga kachika, nakakaloka! Ay, ano yan? Excited na ba kayo sa mainit-init? Mas mainit pa sa kape ko. Mainit-init na chika. Nakakaloka po ito. Nako, fresh na fresh. Eto na nga. Ready ka na ba? Ako, ready na ako. Hindi na ako kami lahat. Eto mga kachika. Nako, umanda kayo dyan. Kasi ito po. Nako, merong may tumor sa utak pala si Emerald. Kaya pala, nagpa-opera sa Apex. OMG! Totoo! Totoo? Oo! Ano namang masama kung magpa-opera? Eh, di ba gano'n naman talaga dapat, Kimi Chika, ino-operahan yung may mga tumor? Ang masama, ang masama. For sure, alam nyo rin yan. Sige. Hindi, ako lang muna. Ang masama, matagal nang alam ni Emerald na magpapa-opera siya ng ulo. Pero, pumirma ng kontrata sa isang shampoo commercial, Shampoo? Oo. Hindi sinama yung conditioner, Hindi nga, shampoo. Shampoo lang po talaga. Pero di ba, pag shampoo, dapat kailangan gorgeous hair, long hair ka, walang chismis yung mga anit natin, diba? Julie Eh, Lee. pag inopera, naku, kakalbuhin siya, diba? Oo, tapos hihintayin pa kung kailan tutubo yun, no, di ba? Totoo. Tsaka di tayo sure kung yung tubo nun, ganun pa rin kaganda yung buhok niya. Tama. Eh, syempre, kapag inopera niya, may panot-panot pa yan, di Tama, ba? may mga chismis pa. Oo, kaya maling-mali na pumirma siya ng kontrata. Dapat hindi mo ginawa yun, Emerald. Tama. Di ba? Kasi nakakaloka. Alam mo, nabasa ko yung mga comments ng viewers natin, no? Ayan, no? Ayan, ang sabi, mukhang pera daw si Emerald. Naku, nakakaloko rin yung mga viewers natin, Alam mo, no? Madir, napakagandang scoop nito! Ay, madami ang viewers, di ba? At alam mo, ito na lang ang tanong namin. Sino ba ang chumika yan sa'yo? Eto, kumapit ka. Ito. Kumapit kayong lahat. Kapit! Ito na! Kasi nakakaloka ito. Ang chumika sa akin ay ang mismong doktora ni Emerald. Yung genius! Ay, si Doktora Santos! Ay, perfect siya doon! Diba? Ang bongga niya! Grabe yung connection namin. Alam ko lahat. Pero in fairness, nasa genius ka dyan. Doktora Santos, totoo ba to? Dok, hindi ko nga po kilala kung sino po yan eh. Eh, yung picture sa OR.
Hindi ko po alam. Hindi naman po kayo kukuha nun. Doc Ray, Doc Katie, hindi ko po gagawin yan. Hindi po ko kukuha ng picture sa OR. Alam ko na ang player ko sa OR eh. Annalyn, we believe you. Yes, Annalyn. Pero, Doc Ray, we have to do something about this. Hindi lang pangalan ni Annalyn ang mapapahamak, pati na rin pangalan ng Apex. I know. We have to talk to our lawyers. Pati dun sa reporter na yon. Annalyn, I think it's best that you talk to your father first. Pinangalanan ka kasi. So, posibleng pwedeng magsampa ng kaso yung pasyente. Annalyn, kung ako sa'yo, consult a lawyer. Tapos, tingnan natin kung pwedeng sampahan ng kaso yung reporter. Lalo na sabi mo, hindi naman totoo yung mga sinabi niya. Still, may kumuha ng picture sa loob ng OR. The question is, sino? Pupuntahan ko lang po si tatay. What po yung answer? Event po ng Apex. Zoe, tara sa loob. Ayokong pumasok. Tsaka I don't want to call attention to myself. Huh? Akala ko ba gusto mo makita yung lola mo? Makita, pero ayoko siyang makilala. And if people see me, malalaman ng lola ko na nandito ako. And if that happens, I'll be forced to meet her. Ayoko yun. I just want to see her face. I'm curious how she looks like. That's it. Alam mo, Zoe, ang arte mo. Okay, fine. E paano naman natin siya makikita kung nandito tayo sa labas? E di, mag-antay na lang tayo dito. Tsaka I'm sure nasa loob si Tita Giselle. Wala ako sa mood makipagplastikan sa kanya. So, everything okay? Yes, everything is okay. Yes. Wag na. Watch me obey. I'm going to give her what she deserves. Thank you. May I have your attention, please, everyone? Good day to you. This should be a day of celebration dahil nagbabalik Apex ang isa sa mga founders natin. So please help me welcome back Madame Chantal Dubois as a shareholder. I hope, and not as a patient, due to the old age. Right, Madame? Nice joke. But your speech was boring. Lack of imagination. Excusez-moi. Well, let's add some flavor into this gathering. Mabuti na lang I prepared a number for this occasion. So, salute, Apex people. I would like to recite a poem to you. A poem by a famous and a great French author, Victor Hugo. Tay, pwede ko po ba kayo makausap? Bakit, anak? Tara po. Where are you going? Where are you going? Nandito pa ako. I'm still here. Iniresato ko yung poem ni Victor Hugo. Excuse-moi. You haven't even started and people are already bored. But this is the poem of Victor Hugo. Well, Victor Hugo does not care. Well, at least when I started my speech, nobody walked out on me. Excusez-moi.
Meredith! Meredith! Stay calm, stay calm.